sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang DCMM numero 1 balita. Magandang gabi, Pilipinas! Narito ang inyong lingkod, si Cyril Kenti Vigorada. At ako naman, si RVJ Lindes Luca. At ito ang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. mata ng katotohanan at boses ng bayan. Mga nagbabagang balita. COVID-19, hinugunan ng gobyerno. 203 Chinese vessels na mataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. VP Sara Duterte, tinawag na political harassment ang pagbawas sa mga pulis sa kanyang seguridad. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang DCMM numero 1 balita. COVID-19 nagdulot ng matinding pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Paano kaya ito tinugunan ng gobyerno? Nakatutok si Ayen Caliniero. Ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng ating bansa sa mga huling dekada. Nagmula ang COVID-19 sa Wuhan, China at mabilis itong kumalat sa buong mundo. Ang virus na nakakahawa sa mamagitan ng pag-ubo at pagbahing ay nagdudulot ng matinding sakit at kamatayan sa maraming tao. Malaki ang epekto ng pandemya sa ating bansa. Napabagal ang ekonomiya, nawalan ng trabaho ang marami at nagkaroon ng kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan. Napaigting din ang mga suliranin sa edukasyon, kalusugan at seguridad. Sa kabila ng hamon, nagawa ng gobyerno na tugunan ang pandemya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa at patakaran, tulad na lamang ng paglilimita ng mga taong pwedeng lumabas sa kanilang bahay, magsuot lagi ng face mask at face shield, at higit sa lahat ang social distancing. Dahil sa pagbaba ng mga kaso, ang Pilipinas ay nakakaranas ng pagbabalik ng normal na gawain. Noong Agosto 2022, muling nagbukas ang mga pampublikong paaralan para sa personal na pag-aaral sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Ngunit mahalaga pa rin ang pagsunod sa mga patnubay sa kalusugan. Nag-uulat Ayel Caliniero. Mahigit 200 barko ng China ang namataan ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea nitong nakaraang linggo. Nakatutok si Janelle Daluran. Mula noong August 27 hanggang noong September 2 ay 165 Chinese Maritime Militia ang namataan. 24 naman ay sa China Coast Guard, 12 sa Navy ng China at 2 ay Chinese research vessel. Nakita ang mga yan sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Islands, Kota Island, Rizal Reef, Escoda Shoal at Iroquois Reef. Pinakamarami ang nasa Escoda Shoal kung saan binangga ang BRP Teresa Magbanwa ng mga barko ng China. Ayon sa Philippine Navy, ito ang pinakamaraming bilang ng Chinese ships na namataan sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan, patuloy na tutuparin ng AFP ang mandato nitong protektahan ang ating teritoryo. Nakatutok, Janelle Daluran. Tinawag ni VP Sara Duterte na political harassment ang pagbawas ng mga pulis sa kanyang seguridad. Sa isang open letter sa PNP Chief ay ipinuto niya rin sa video sa kanyang pamilya habang palabas sa bansa sa isang lugar sa NAIA kung saan piling tao lamang ang pinapayagan. May mga miyembro ng PNP na nagpunta sa kanyang lugar at inaalam kung saan mismo ang kanyang inuupahang bahay. Nakatutok si May Bulaga. Political harassment. Yan ang tawag ni VP Sara Duterte sa nararanasan niya ngayon na nagsimulaan niya sa pagbawi ng PNP sa kanyang police security details. Sa isang open letter mula kay PNP Chief Romel Marbil, sinabi ng bise na hindi na raw niya maatim ang panlilinlang sa taong bayan. Sabi niya, nangyari ang pagbawi matapos siyang magbitiw bilang Education Secretary. Matapos niyang ihambing ang State of the Nation address ng Pangulo sa isang catastrophic event. At pagkatapos, lumabas ang anyay cocaine video, puna niya, tinarget daw ang mga saklaw ng relief order. Ang mga tauhan ng PNP na kanyang pinagkakatiwalaan dahil matagal nang nagsilbing security nila ng amang dating Pangulong Duterte.
may nakikita ring mali siya si DP Sara sa paglabas ng video nilang mag-anak sa airport ng pag-alis sa Germany noong Miyerkules. Puna niya, ang footage ay kuha sa NAIA kung saan ang mga empleyado lamang at piling tao ang naroroon. Malaking banta raw sa kanilang seguridad ang pagsasapubliko ng video ng kanyang asawa at mga menor de edad na anak. Bukod dito, may mga operatiba din daw ng PNP ang nagpunta sa kanilang lugar at pilit manong inaalam kung saan mismo ang kanyang inupang bahay. At sa sinabi ni Marbil sa isang panayam, na wala umanong nakikitang banta laban kay VP Sara, sinabi ng bise na ang banta raw ba ay maaari lamang magmula sa external elements? Hindi daw babantang maituturing ang harassment kung nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno. Hinihingan pa namin ng panayam si Marbil at tumanggi siyang magpa-interview nang dumalo ito sa isang pagdinig sa kamera. At hinihingan din namin ng panayam ang Malacanang. Nakatutok, May Bulyanday. Wow, wow, wow! 11 araw na lang bago ang Kapaskuhan. Yes, tama ka, Cyril. At dyan nagtatapos ang aming balitaan. Sa muli, ako si Cyril Ked P. Mihurada. At ako naman, si RB Jane Mendez Bucaw. At ito ang DZMN Numero 1 Balita. Mula sa Rizal, Visayas at Mindanao, ito ang DZMN Numero 1 Balita.